Okay, good morning po mga kaibigan. Welcome sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon ako ay naririto sa bayan ng Gumaka upang muli ay mag-locate ng isang property. So ang property pong ito ay ang sukat nito ay nasa 3.9 hectares. So mula doon sa bayan hanggang dito sa property, ito ay may mga 12 kilometers. Mula po kasi doon sa National Highway ay 11 hectares, 11 kilometers na hanggang doon sa bayan. Then pagpasok dito mga 1 kilometer po ang layo nito, kaya nabanggit ko po ito ay 12 kilometers. So ayan yung property po, dito po mag-uumpisa yung 3.9 hectares na yun na ating nilolocate sa ngayon. Ito pong portion na ito, kabilaan po ito ng kalsada. Ano po? Ayan. Kung mapapansin po ninyo, medyo ang lupa po kasi dito sa Gumaka medyo yung papantay tapos tataas ng konti. So ganito po yung kuha ng lupa dito, yung shape ng lupa niya. Pero mayroon din naman pong mga pantay na kagaya po doon sa lugar na yun. Mamaya bibidyohan po natin ano po para makita ninyo yung pinakang shape ng lupa nito, kung ilang percent yung flat, kung ilang percent yung hilly or slope, ano po. So yung mga tanim po dito na nakikita natin, base dito sa ating kasama, may mga nyug nakikita naman po natin, may mabababa pa, ano. Mayroong matataas na kagaya doon sa kabilang iyon. Mamaya bibidyohan din natin po yun. Kasi itong aking kasamang ito po yung nangunguha dito ng niyog or nangangawit. So ang nakukuha po niya rito sa bawat hukas dito sa kabilang ito ay nakakakuha daw po siya rito ng mga 3,000 kabuo. So ito naman pong iba dito sa part ng kaliwang ito ay hindi pa po siya namumungang masyado, ano, katulad po nito, mga ganito lang po. Ayan. Pero mga 1 o 2 taon pa, kalakasan na rin po sigurong mamunga niyan. Mga mabababa pa. So maraming panahon pa natin papakinabangan ang mga nyug na ito bago ito gawing kukulamber, ano po. So okay, dito po nag-uumpisa yung property o mga kaibigan dyan sa lugar na yan. Then ang pinakang frontage nitong property ito dito sa Cemented Barangay Road, ito po ay mayroong 150 meters or higit pa. Base dito sa ating kasama, ito po ay both side itong kalsada, ano po. Agandahan po nito, meron po itong linya na ng kuryente. Mayroong sapa sa gitna nitong property, o sa may parteng baba nitong property ito makikita natin. So ayan, marami po itong mga tanim ng mga ano, yan, may mga nakikita rin ako dito mga tanim ng kahoy, yung batino ba. At saka mayroong ano ito, yung mga langka. Fruit bearing nito kuya, ano pong fruit bearing nito? Yung mga tanim na prutas, meron ba? Yung rambutan, ano? Pero ito nakita ko may langka dito, nakita tayo. Sige, pupunta tayo doon sa baba nitong property para masite pa natin yung ibang nakapaloob na tanim dito sa property na ito na 3.9. So marami din po tayong nakikita ditong mga anahaw. Ayan o, yung mga ginagawang bubong sa mga kubo. So sa madaling sabi, may mga produktibo rin po itong property ito. Ayan, may mga saging po akong nakikita. Ayan, sa lugar na yan. Mga anahaw, may antipulo. Dito sa lugar na ito, medyo hili po ng konti itong lugar na ito sa parting kanan natin. Ayan, pero pagdating po doon sa unahan, lalo dito sa kaliwang ito, dito po ay meron din namang flatland siya. Kagaya nga po nung nasabi ko, ang lupa dito sa may part ng Gumakang ito ay medyo bulubundukin, ano po. Hindi tayo makakakuha dito ng talagang mga 100% flatland. Kagandahan nga lang dito kasi pagbaba mo ng sasakyan, ayun ang property at saka ito po ay produktibo. Ayan, nakikita naman natin yung mga unti-unti nang namumunga, mga 2 years pa o 1 years. Ito po ay kasagsagan ng mamumunga. Dito sa part na ito po ay medyo slope lang ang pagkakakuha. Na doon po yung pinakang flatland dito sa lugar na iyon. Marami rin ako nakikita mga tanim na saging. So yan ang kabilang doon sa mga sa fruit bearing dito. Ito lansones, itong isang ito. Di ba lansones yan?
Mm. Okay, gaganda nitong mga mga puno ng niyog, mabababa pa. Diyan po sa parting iyan, mga kaibigan, diyan po ay yung pinakang flatland do, makikita naman natin. Hindi na tayo pupunta diyan, medyo maputik eh. Tanawin na lang natin dito sa lugar na ito. Ito, liputi ito. Dito tayo sa kabilang ito. Yan, mga kahoy. Dito sa lugar na ito, medyo slope lang yung kuwanan lupa niya, kaya lang medyo maraming kahoy. Ayan, makikita natin ilan dito yung makikita nating niyog. So pinakamaraming niyog niya din sa kabila, yung mga hindi pa namumunga yung iba, din yung matataas na doon sa lugar na iyon. Mamaya papahapyawan din po natin ng video yun para makita natin po. So ito yung mga batino, malalaki na. Ayun, meron din ako nakikita ditong pili. Ubasyad, ika nga. Napakarami nito kuyang yung tanim na yung mga anahaw Yan, mga anahaw po yan Part na yan. May linya ng tubig, may linya ng kuryente, mayroong source ng tubig na tayong dito sa property ito. Ito po yung yung kasama dito sa 3.9 hectares nating nilolocate ngayong umaga. Nakikita naman po natin yung bunga ng niyog na yan dito sa tabi ng kalsada Yan sa may pababa po yan, kasama pa po yan. Then pupunta po tayo dun sa lugar na yun para makita pa natin yung party dun. So ayan, mabababa ang bunga ng niyog, halos abot kamay lang po natin Dito sa porsyong ito, marami itong mga anahaw pa din. May mga saging, may mangga po tayo nakikita rito. Ayan Bagamat medyo mataas na ang niyog dito sa lugar na ito, pero napakaganda pa rin ng kanyang mga bunga. So ayan Napakarami, di po ba? Kaya hindi naman kung ito ay mataas na ay wala ng silver, puputulin na, pero kalimitan yung kanyang ganyan, yung mga malulusog, marami siyang mamunga. Ayan, dito sa lugar na ito, medyo hila rin po ito ng konti Ayan, makikita naman natin yung tayo ng mga nyug niya. Dito po maraming mga saging. Yung kuyang mga Jimilina ngayon, kasama yun. Ayan, kasama pa yung mga Jimilina. Ayan po yung pinakang pag-iitan daw doon sa lugar na yun, yung yung kahoy na yun doon sa lugar na yun. So yung Jimilina na yun, yung mahogany, kasama pa po dito yan. So sa madaling sabi, itong property na tuhog mismo nitong cemented barangay road na ito. Ayan, dito bibidyohan rin po natin dito ng bagya sa lugar na ito. Okay, narito po tayo sa may kabilang bahagi nitong property na ating nilolocate ngayong umaga. Doon dito sa may parting kanan ng property ito, sabi ko kanina, yung umpisa di po ba may tinuro ako tong muhon kanina?
Ang frontage po nun ay hanggang dyan sa may lugar na yan, o yung right side na yan. Yung makikita po natin yung anahaw na yan, dyan po yung nagtatapos yung frontage niya doon sa Barangay Road. Ano po? So sa aking pagtansya, yan po ay mga 100 meters ang frontage niya dito sa Barangay Road na ito. Then dito po sa kaliwang bahagi nito, doon din po sa katapat na yun, dito po naman nagtatapos yung pinakang frontage niya doon sa lugar na nakikita po ninyo yung mababang nyug na yun. Diyan po ay pababa papunta diyan. So ibig sabihin mas malaki o mas malahaba ang frontage dito sa left side na ating kinatatayuan dito sa property ito. Ayan. Dito rin po ay makikita natin na marami pa rin po itong mga tanim mo ng mga nyug. Ayan, merong mga anahaw, napakarami po nitong mga anahaw. Then masukal na nga laang po, kaya medyo hindi magandang tingnan itong property. So makikita lang natin yung pinakang mga dahon nitong mga nitong mga nakatanim ditong mga nyug. Ano po, bababa tayo dito ng bahagya. Ito medyo hili dito sa lugar na ito. Okay, doon po sa aming mga viewers, sa mga naghahanap ng property dito sa party ng Gumaka, isa po ito sa mga nire-recommend na namin sa inyo. Ito po ay mula doon sa bayan hanggang dito, ito po ay may 12 kilometers lamang po. Ito po ay merong linya na kuryente, merong source ng tubig, bukal o sapa dito po sa lugar nitong dito sa may patimbaba po nitong property ito. Okay, muli po, isang magandang at mapagpahalang araw sa inyong lahat. Salamat po.